nararamdaman natin. Kaya siya ay kaisa natin sa ating paglalakbay patungo sa tunay nating tahanan. Siya ang larawan ng kaligtasan. Siya ang larawan at instrumento ng awa at habag ng Ama. At yun din, mga kapatid, ang hamon sa atin. Tayo na nagsisikap na sumunod sa kanyang mga yapak bilang mga Kristiyano. Tayo rin ay nabinyagan kay Kristo. Kaya ang ating misyon, ang ating bukasyon sa daigdig ay ang tumulad kay Jesus. Kung papaanong si Jesus ay patuloy na nakikiisa at nagliligtas sa mga tao, ganoon din tayo. Yun din ang ating bukasyon. Yun din ang tawag sa atin. Na tayo ay matutong makipagkapwa-tao. Sikapin din natin maranasan ang nararanasan ng ating kapwa. Sikapin natin na makiisa sa kanilang mga nararanasan. Makiisa sa kanilang problema. Makiisa sa kanilang mga suliranin. Makiisa sa kanilang paghahanap ng solusyon sa kanilang mga suliranin sa buhay. Yun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa, pakikiisa sa damdamin ng ating kapwa. Sinasabi natin sa ating mga panalangin ng ikalawang persona ng Diyos ay di naiiba sa atin. Sinabi sa atin ni San Juan, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nakipamayan, nakipagkapwa-tao sa ating lahat. At patuloy niya iyang ginagawa hanggang sa tayo ay sumapit sa tunay nating mga tahanan sa piling ng Ama. Kaya tayo, mga kapatid, ay nabubuhay bilang iisa. Tayo ay nabubuhay bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Tayo ay nabubuhay na patuloy na nakikipagkapwa sa ating kapwa-tao, katulad ng ginawa ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ay tingnan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano ang mga suliranin ng ating kapwa-tao? Ano ang naramdaman natin? Halimbawa, sa mga naranasan ng mga taga Mindanao ng nakaraang mga ilang araw, ang mga tao na nasawi sa bagyo. At ngayon, nararanasan ng mga taga-Visayas. Ano ang ating nararamdaman noon? Tayo ba'y tagapakinig lamang ng mga balita? Tayo ba'y tagapanood lamang sa television sa mga nangyayari sa ating kapwa? So yun ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay patuloy na nagliligtas. At tayo ay dapat din maging patuloy na instrumento
na nagliligtas. Alam ko mga kapatid, yan ay napakalaking hamon sa atin. Sapagkat tayo mismo ay mayroong mga suliranin. Tayo mismo ay dumaraan sa malaking pagsubok. Subalit, hindi tayo nag-iisa. Hindi lamang tayo ang naghahanap ng suliranin sa mga pagsubok na ating dinaraanan. Kasama natin ang ating mga kapatid. Kasama natin ang Panginoong Hesus. Kaya tayo hindi nawawala ng pag-asa. Kaya kahit anong mangyari mga kapatid, tayo nagsisikap na humanap ng kalutasan sa ating mga problema sapagkat alam natin na hindi tayo nag-iisa. Alam natin, nananalig tayo na sa ang Panginoong Hesus ay kaisa natin. Tayo rin ay nananalig na ang ating kapwa-tao ay kaisa natin sa pagdalangin, sa paghahanap ng solusyon, ng kalutasan sa ating mga problema. Kaya kahit anong laki ng problema na ating nararanasan, nakakatagpo tayo ng lunas, nakakatagpo tayo ng solusyon, sapagkat hindi tayo nag-iisa sa paghahanap ng solusyon. Yan ang ating pananalig. At siyempre nandiyan ang ating ina, ang ina ng laging saklolo. Patuloy siyang nakikip